Hello mga trops, welcome back dito sa channel ko at nandito naman nagbabalik na naman si Kadan para magturo ng basic English sa ating lahat, sa mga gustong maging ESL teacher at sa mga gustong magtrabaho na nire-require kayo magsalita ng English. Well, disclaimer lang mga trops, hindi po ako expert pagdating sa English, no? Pero sisikapin ko na mga pagturo using Taglish Taglish na salita para matutunan natin ng maayos yung ating English lesson. Well, itong sinasabi ko sa inyo mga trops ay matagal naman na ninyong alam. Dati na ninyong itong natutunan sa school. Pero malamang sa malamang katulad ko, kayo rin ay nakalimutan nyo na yung iba rito. Okay? So, ito ay makatutulong sa atin para ma-enhance natin yung ating English speaking skills and yung construction natin ng mga simple sentences para hindi natin mapagpalit-palit yung mga functions ng bawat salita. Okay? Ang tinutukoy ko po rito ay ang 8 parts of speech. Okay? Diba? Familiar na familiar sa inyo mga trops kasi this level of lesson is kung maaalala natin, ito ay natutunan natin way back nung elementary pa lang tayo mga trops, okay? So umpisa na natin, huwag na natin masyadong patagalin pa. Umpisa na natin kaagad sa noun, okay? What is a noun? A noun is a word that names a person, place, thing, or idea. Okay, nouns are often the subject or the object in a sentence. Okay, ano example nito? Dog, cat, school, park, hospital, computer, happiness. Happiness is an idea. Okay? So, yun po yung mga klase ng nouns. Ngayon, magbigay tayo ng example. The dog ran to the park. Dog is the noun that names the animal. At siya rin po yung subject or object dun sa sentence na yon. Okay? Diba? Simple lang. Madaling intindihin. So, dahil dyan, proceed na tayo kaagad sa pronoun. What is a pronoun? Pronoun is a word that replaces a noun to avoid repetition. Alam na natin itong mga pronoun nito, mga trops, no? It can stand for people, places, things, or idea as well. So, ano-ano ito? Ito yung she, it, they, he, them, at marami pang iba, we, yan. Sikat na sikat ngayon yan sa panahon natin ngayon, yung mga pronouns na yan, masyadong matunog yan, lalo na sa mga balita. Okay, ano yung example? Halimbawa, ang pangalan ng babae ay Sarah. Sarah is my friend. Okay? Si Sarah, noun yun. Pero paano natin gagawing pronoun yun? So, kung kanina, Sarah is my friend, pwede mo yung palitan ng she is my friend. She replaces the name of Sarah. Replaces the noun Sarah. Okay? So, ginagamit siya para pamalit sa pangalan o noun. Alright? Madali lang intindihan, di ba? So, proceed na tayo kaagad para hindi na tayo masyadong umaba. Tapos na tayo sa noun. Tapos na tayo sa pronoun. Punta na ngayon tayo dito sa verb. Verb, sa madaling salita, this is an action word. Okay? Expresses action or doing. Very essential ito sa isang pangungusap o sa isang sentence, mga trops. Okay? Ano-ano ba yung example ng verb? Run, jump, kick, is, are, was, were. Yan. Mga sample din niya ng verb, mga trops. Magbigay tayo ng example. The boy jumps. Yung jump, yun yung verb. Okay? They are playing football. Yung verb dito ay yung are playing. Yun yung verb. Basta anything na nag-show ng action, yun po yung verb sa ating pangungusap o sa ating sentence, mga trops. Okay? Ngayon, proceed tayo sa adverb naman. Adverb. An adverb modifies or describes a verb or another verb, often indicating how
when, where, or to what extent something happens. Okay, paano yun? Ano-ano ba yung mga example ng adverb? Ito, quickly, very, well, yung mga yan. Kadalasan may mga ano yan eh. May mga li sa dulo, yung ly, no? Halimbawa, ito, example lah. He runs quickly. Quickly modifies the verb runs. Okay? Kasi ang verb dito is yung runs. O yung run, yung tumakbo. Parang minomodify niya yung word na yon. Ang sabi niya, runs quickly. So pinapakita niya kung paano, how, no? How siya tumakbo, paano siya tumakbo. Quickly, mabilis daw. Yun yung adverb doon, yung quickly. Alright? So balikan naman natin ito. Nilagpasan kasi natin si adjective para sumunod si adverb kay verb. So balikan naman natin itong si adjective. An adjective, mga trops, describes or modifies a noun, giving more details about it. Okay? So, pinakamadaling paliwanag dito sa adjective is describing word to. Describing. Nagpapakita ito ng pagsasalarawan sa mga nouns or sa pronoun. Halimbawa, happy, blue, tall, big, small, diba? Yan. Basta nagdi-describe ng mga noun. Example, she wore a red dress. Okay? Red describes the noun dress. Okay? Ano pa? The sky is blue. The sky is the noun and the adjective is blue kasi dinidescribe niya yung sky. Okay? She is beautiful. Okay? Beautiful is the adjective that describes the noun she. Okay? So, maliwanag yon. So, punta na tayo sa saan na tayo? Preposition na tayo. Preposition. Ito talaga hindi ko alam. Pero, mostly sa mga natatanong ko, pag tinanong ko what is a preposition, nakakalimutan na rin nila. Kahit ako nga, nung una akong tinanong, anong preposition? Alam ko, narinig ko na siya, pero nakalimutan ko kung ano na siya. So, ito na yun. A preposition shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. Okay? Often indicating direction, location, or time. Example, in, on, at, under, between, above, over. Yan yung mga preposition. Example, the book is on the table. Okay? On shows the location. So, yung on, yun yung preposition. Okay? The ball is inside the box. Diba? Inside. Or the ball is in the box. In. Yun po yung preposition. Okay? Basta nagsushow siya ng direction, location, or time. Yan po yung mga preposition, mga trops. Okay? Maliwanag naman siguro. Nasusundan naman siguro, mga trops. Next, doon na tayo sa conjunction. Conjunction, ito rin. Tinanong din ako nito one time, hindi ko nasagot agad eh. Kasi nakalimutan ko na, pero alam ko yun dati. Pero ngayon, hindi na. So, malamang kayo rin, ganun. Baka hindi nyo na rin naaalala. So, what is a conjunction? Okay. Conjunction connects words, phrases, or clauses, helping to join different parts of the sentence. Okay? Para siyang pangdugtong. Okay? Para siyang splice, pandugtong sa sentence. Okay? Ano mga example? Ito yung and, but, or, because, etc. Okay? Ito, example, I like tea and coffee. And connects the two nouns kasi we have two nouns here, the tea and the coffee.
So, to connect those two nouns together, we use the conjunction and. Okay, I like tea and coffee. Okay? Yun po. Napakadali, di ba? Madali namang intindihin. Conjunction, pandugtong natin yan. Alright? Ngayon, sa bandang huli, pinakahuli na. Pang number 8 natin, interjection. Katulad ng preposition, conjunction. Itong interjection, ito talaga totally, nung tinanong ako nito, wala akong nasagot. Kasi parang sa totoo lang kasi, ito real talk to, nung tinuro sa amin to, nung bata pa kami, 7 parts of speech lang yun noon eh. Tapos nung nag-high school na, naging 8 na siya, may interjection na. Ewan ko dahil siguro sa curriculum yon. Pero nung ni-research ko siya, tama nga yung yung hinagap ko na dinagdag si interjection kasi sa old curriculum pala is 7 parts of speech lang yan. Pero ngayon 8 na. Okay, kasi may kasama ng interjection. So what is an interjection? Interjection is a word or phrase used to express strong emotion or sudden feeling. Okay? It often stands alone and is followed by an exclamation mark. So ito yung sinasabi ng mga word sentences. Isang salita lang siya, pero alam mo na ang ibig sabihin. Halimbawa, wow! Di ba? Kahit na sabihin mong nag-wow lang siya, alam mo na na-amaze siya. O kaya, ouch! Kahit na hindi siya magpaliwanag sa'yo, alam mo na nasaktan siya. Di ba? Hey! O, alam niya na tinatawag ka niya or kinukuha niya yung attention mo. So, itong mga salitang ito, one word lang and followed by an exclamation point. Okay? Yan lang naman yun. Napakadali lang. Halimbawa, magbigay tayo ng example. Wow! That's amazing! Diba? Wow shows strong emotion. Okay? So, sana nakatulong sa inyo to mga troops. Kung gusto nyong balikan yung mga parts of speech, ulit-ulitin nyo lang tong video na to. At ang kagandahan kasi dito, mas madali ko na lang siyang ipinaliwanag kasi Taglish. Okay? Pero syempre, just keep on practicing para masanay din kayo magsalita ng English. Sabi ko nga, sabi ng mga kaibigan ko sa Pulang Araw, ito yung parang namin yung sa feedback. Okay, you can read some English books, watch English movies, and you can also watch some English podcast to enhance your English speaking skills and to enhance your pronunciation as well. Pati na rin yung inyong sentence construction, no? Para makatulong sa inyong trabaho kung kayo ay nasa ganitong klase ng field of work. Okay? So yun lang mga troops at di ko na patatagalin. Kung nagustuhan nyo tong video na to, like ninyo, subscribe na rin kayo para sa susunod ay yung notification bell para sa susunod na may ilabas akong video, mapapanood ninyo at sana may natutunan kayo sa video na to. Bye mga troops. Wait lang. Shoutout pala sa Pulang Araw Group. Okay? Bye guys.